Di pa po kasi alam ng anak ko. Hanggang po ngayon, di pa niya po alam na iba po yung papa niya. Tinuring lang po ng asawa ko na anak niya po. Pero po, single mother po nasa rehistro niya. Hanggang po ngayon, di niya po alam na anak ko po siya pa sa pagkadalaga. Ano po nga, rape nga po. Na-rape kayo. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobre, at supportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon at magandang gabi. At kung saan man po kayo naroon, sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Sa ngayon po mga kalingap, sila Dodong Roel po nandun pa po sa Malalag. So ako po nauna na dito sa Dait para syempre po isa po tayong scouter So sa ngayon po nag-i-scout po tayo. At dito po mga kalingap at meron po tayong nakita na talaga pong karapat dapat po siyang tulungan at talaga pong nakakaawa din yung kanyang kalagayan. Syempre po mga kalingap, bago ang lahat, wag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang Atid na vlog, Kalingap Rachel Morales vlog at Royal of Malalag. At syempre po mga kalingap, ang inyong lingkod Marius vlog po. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po ay tanungin po natin kung ano po ang pangalan niya, kung ano po yung pangangailangan niya. Ayan po mga kalingap. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po ay nakita po natin yung kanyang bahay. Ito po yung kanyang bahay at talaga pong kapag nakita mo po siya sa malayuan ay talagang pupuntahan mo po At yun nga po, hindi tayo nagkamali ng lapitan natin siya dahil ito pong nakatira dito ay batang bata pa po at meron din siyang kwento sa kanyang at sa edad niya po na 29 years old ay meron na po siyang 8 anak. So mga kalingap, pupuntahan po natin. Ayan, nandito na tayo sa likod. Ayan te, kumusta na po kayo? Okay naman po. Sino yung kasama niyo dito sa bahay mo sa ngayon? Ay, mga anak ko lang po. Ay, mga anak mo nandito? Opo. Dito kayo nakatira? Dito po. Ito bang bahay natin? Ito sa inyo ba ito? Sa amin po itong bahay, pero po yung lupa, hindi po sa amin. Ilang taon na kayo dito nakatira sa bahay na to? Matagal na po. 14 years. Ay, 14 years na kayo dito? Opo. Ano nga ang pangalan mo? Melanie Ladea po. Melanie. At ilan na yung taon ka na? 29 years old po. 29 years old. May asawa ka? Meron po. Nasaan yung asawa mo sa ngayon? Ay, sa ngayon po, nasa trabaho po, nagbubunot po ng nyug, nagpapalaw. Ibig mo sabihin, ang hanap buhay ng asawa niya ay sanyugan din? Opo. Pag meron pong mapabunot na, bunot po. Pero pag wala po, magamas. Pag may mapagamas. Depende po. May anak kayo? Meron po. Ilan na yung anak niyo? 8 po. Ay, walo agad anak niyo. Ay, Opo. ilang taon kayo nagsama? 14. 14 po. So, ang batang pa pala nang nag-asawa ka, Opo. Kasi, 29 ka na ngayon. Nung ikailang taon bago nanganganak ka? Bago po mag2 taon na anak po ako. So, ngayon meron ka ng 8 anak. Opo. Meron ka na nag-aaral? Meron po. 5 na po yung nag-aaral ko. Yung panganay po, naghinto po sa pag-aaral. Bakit nahinto? May minsan po, walang po kaming pamasahe. Nahinto po siya. Nung po kasing nagkasakit po yung asawa ko 2 beses na ospital, hindi na po siya nagpasok. Hindi po namin siya napapag-aral. At yung pong biyanan ko, hindi naman po kaya kaming tustusan. Siyempre po, 8. Tapos nag-aaral pa po, may estudyante din naman po siya. Yung pagkain po binibigyan kami, pero yung baon po ng estudyante, hindi po kaya. Kaya po napatigil po yung panganay ko.
Yun na lang pong 4 ang nag-aral po nitong ano. Pero yung panganay ko po talaga naghinto. Yung panganay mo, ilang taon na siya? 15 po. Ay, 15 na siya. So, ibig sabihin, anong year siya Ano po? Grade 8. grade 8 na siya? So, ngayon, wala na siyang balak na pumasok. Meron po sana, kinukumbinsi nga po ako, mapasok daw po siya. Ano yan? Anong anak mo? Babae o lalaki? Wala pong babae, puro po lalaki. Ah, puro lalaki ka. Opo. Siguro kaya umabot ng 8 ang anak mo dahil hinahabol niyo yung babae. So, pwede mong ikwento sa amin bakit ang aga mong nagkaroon ng asawa? Ano po, nagkaanak po ako ay ng ano po. Yung sa Pasko po, meron po akong panganay. Ibig mo sabihin, nagkaroon ka pa rin ng, ano yung panganay mong yun? Maliban dito sa 8 ito, bukod pa rin yun? Hindi po, kasama na po yun. Kasama na yun. Opo. Ano naman ang nangyari sa past mo na Ano po yun ay, hindi pa po kasi alam ng anak ko. Hanggang po ngayon, hindi pa niya po alam na iba po yung papa niya. Tinuring lang po ng asawa ko na anak niya po. Pero po, single mother po ang nasa rehistro niya. Hanggang po ngayon, hindi niya po alam na anak ko po siya pa sa pagkadalaga. Disgrasyada po ako. Nang makilala po ako ng asawa ko, may anak na po talaga ako. Tinuring lang po niya na anak. Bata pa po siya, mag-1 taon na magkakilala po kami ng asawa ko. Tinuring na po niyang anak hanggang po ngayon. Siya na po nagpapaaral. Pero po, kinasuman po namin yun. bakit anong nangyari doon sa unang asawa? Bakit nakaso? Ano po nga, rape nga po. Na-rape kayo. Pwede mo ba ikwento sa amin bakit ka na-rape? Ano po kasi, nahilig po ako sa sayawan nun. Tapos, sa barkada po, sabi po, ano po kasi ako, bata pa po ako, natuto na po ako mag-inom, sigarilyo, nag-bisyo na din po. Pagka, ano ko po nun, nawalan po kami nun alak. Sabi po, mabili lang kami. Na pala po, dadaling ako nun sa isang bahay po na wala naman po tao. Doon na po nangyari po yung gawa po sa barkada. Napamali ng pagsasama po. Ibig mo sabihin na rape ka? Opo. Pero yung nang-rape sa'yo, alam ba niya na nagkaroon kayo ng anak? Alam po. Alam niya po. Pero paano yung, di ba sabi mo yung anak mong panganay sa ibang lalaki, hindi niya alam na sa iba yung ama niya. Paano halimbawa, malaman niya ngayon na hindi yan ang tunay niyang ama yung kasama mo ngayon? Yun po, hindi ko po alam ang reaksyon ng anak ko. Minsan ba hindi mo naisip na ipagtapat sa kanya? Naisip po. Kaso ay, kinakabahan po kasi po, binatilyo na. Iba na po yung sitwasyon. Natatakot pa ako kung anong reaksyon ng anak ko, kung magbabago ba naman yung ugali niya. Kasi po, iba po yung ugali po ng ager po ngayon na hindi po kaparehas ng dati. Baka po dumating yung araw na isumbat sa akin, sumbatan yung asawa ko na hindi mapala kita tunay na ama. Natakot pa ako doon hanggang po ngayon. Kaya di ko po mapagtapat. Ang hirap po kasi. Pinag-uusapan man po namin mag-asawa pero yun nga po, natatakot po talaga. Kaya mas pinipili ko na lang po na wag na muna. Tinitingnan ko po yung sitwasyon. Pero sasabihin man po namin. Kasi po 16 na po siya. Hindi mo ba nararamdaman sa kanya na halimbawa, sabihin mo, ipagtapat mo, siyempre, siyempre, mararamdaman mo kung ano yung pagkakaiba po sa bata. Oo. Kung Minsan ano yung po nagtanong po siya kasi po naglaro siya ng liga. Yung birth certificate niya po iba nga. Wala po siyang papa na nakalagay. Mamaan niya, bakit? Siya, mga kapatid ko, Ladia, ako, Ukan. Sabi ko, siyempre, yung apelido ko ang dala mo, hindi naman yung kay papa mo.
hindi na po siya naintindi. Pero po sa ngayon po parang iba na po at naano po nung iba po, syempre sa paligid po may mga marites. Naano niya po pero hindi po siya natanong. Hindi po siya naano, di na lang po naimik. Pero sabi ko nga po sana naman kung sakaling malaman nga po niya, wag man siya magtanim ng sama ng loob. Kasi po yung asawa ko po, tinuring po talaga siya tunay na anak. Siya po ang nagpapaaral. Dito po sa amin Pero meron ka bang balak na sabihin, ipagtapat sa kanya kung kailan yun o... meron po. Nag-ano lang po, titimbang lang po kung ano pong magiging reaction niya. Tinitingnan ko din po kasi po binatilyo na po nga. Ayoko mapasama siya sa mali kung sakali pong malaman niya. Magtanim ng sama ng loob, umalis dito sa bahay, mapapunta sa maling barkada. Yun po ang tinatakot ko. Pero sasabihin ko din naman po. Oo, kasi po ang lalong mas mahirap doon kung malalaman niya sa iba tapos yung pinuntahan kanya. Yun siguro ang hindi maganda. At siguro po sa ngayon pa lang para sa akin lang yun, sa akin lang. Pero kung para sa akin siguro ipagtatapat ko na sa kanya bago pa malaman niya ang lahat sa ibang tao. Kasi napakasakit sa kanya yun kung malalaman niya sa ibang tao. Yun ay suggestion ko lang yun. Kasi yun nga, ikaw nga ina, at alam mo, tinitimbang muna kung ano yung dapat mong gawin sa kanya. At siyempre, ramdam naman niya kung hindi naman siya pinabayaan. So ngayon, nasaan siya ngayon? Andyan po. Papunta po, totally kami sa dait po. Kasi nandito siya ngayon? po kami, andyan po. Hindi, wag na muna natin tanungin ngayon dito kasi baka baka hindi siya handa na halimbawa natanong natin, di ba? Ano sa palagay mo? Mas maganda siguro kung kayo mag-asawa, i-confront mo siya, kayong tatlo, sabihin mo, ano ang mangyari, hindi ka namin pinabayaan. At saka yung asawa mo dapat nandyan din. Kayo ang magtapat sa kanila na gano'n, hindi ako kasama doon. Dahil ako ay parang hindi maganda kapag nandyan ako para sa kanya. Maganda yung makakausap ko siya kung naipagtapat na ninyo. At sa ngayon, bilang kaya nga ako nandito, nakita ko itong bahay ninyo. Ano naman yung mga pangangailangan nyo dito? Ito nga po, yung bahay po namin, sira po. Tapos, yung sa estudyante ko po, may minsan nga po nawawalan kami. Hindi po sila nakakapagpasok po. Ibig mong sabihin na kahit kinukulang talaga kayo? Kinukulang po. Di naman po sa isang buwan, dire-diretso o isang semana po, dire-diretso yung trabaho po ng asawa ko. Kaya po ang ginagawa ko po, nahanap po ako ng pako. Doon po sa may labasan namin, may nagtitinda po doon po namin dinadala, binibili po yung pako. Isang po yan, talbos kamote, yan po, dyan na kami nakakuha ng pang gulay po namin para po tipid. Yung asawa mo palagi naman siya may trabaho? Hindi po, pag may mapatrabaho lang po. Ibig mo sabihin, kapag mayroon lang na magpapatrabaho, saka po. wala siyang permanenteng trabaho. Wala po. Kaya ilan yung anak mo na nahinto na sa ngayon? Yung panganay ko lang po. Panganay mo na, yung iba ang ama. Ganun. At naalala mo pa ba o nakikita mo pa yung nag-rape sa iyo hanggang ngayon? Hindi po. Hindi na. So paano niya nalaman na may anak siya sa iyo? Doon po sa pagkaso po namin na alam niya na po nung nakakulong pa lang po siya. Nakulong siya noon? Opo, nakulong po siya ng 6 na buwan. Tapos po nag-areglo po sa amin kasi po doon sa pagkakaso po namin, kahit pa ako buntis po, naglalakad lang po kami papuntang Hall of Justice. Wala kaming tubig, wala kaming kain. Di pa masaya po, wala. Napagod po ako. Kaya pag kumbinsi po sa amin na
ariglo, nagpa-ariglo po kami. Binayaran kayo? Ano po, yung, ano po, pero hindi po lahat na bayaran nila. Nagpa-ariglo po. Ayan, ano yung masasabi mo sa mga kabataan ngayon, lalo na sa na-experience mo nung kabataan mo pa, ano masasabi mo sa kanila? Ang mas papayo ko lang po sa kabataan ngayon, huwag masyadong mapusok. Piliin ang mga kakaibiganin, yung talagang totoo, yung hindi ka ilalagay sa kapahamakan. Tulad ko na nagkaroon ng karanasan. Kasi isang pagkakamali mo, tatak na yan sa buong buhay mo. Hindi mo alam kung anong dadating sa buhay mo. Lahat ng pagsubok talaga na andun. Makinig sa mga magulang kung ano yung payo kasi natural na nang galitan ka ng magulang. Pero hindi sasabihin na ilalagay ka nila ng sa kasamaan. Sinasalugar ka lang ng magulang mo. Pagtatanim agad ng sama ng loob. Hinimbangin mo din kung bakit ka nagagalitan, kung bakit ka pinagbabawalan. Kasi hindi ako nakinig sa bawal ng magulang, kaya ganito yung nangyari sa akin. Yun lang may papayo ko, makinig sa magulang. May tanong nga pala ako, bakit ka noon umiinom, sumasama sa mga kaibigan? Ano yung inayaw mo sa, bakit ka nagaganon? Ano lang po, joke lang po ng barkada. Sabi niya po, pag kasama ka po sa barkada, tagayan niya, ikaw lang niya hindi nainom. Yun po, doon po ako nagsimula. That time may mga magulang ka? Meron po, nasa trabaho po yung magulang ko, parehas po. Ibig mong sabihin, ano nga pangalan mo? Melanie po. Melanie, ibig mong sabihin, Melanie, noong narip ka ng isang beses, agad-agaran na buntis ka? Opo. Yun isa lang, ay matindi no. Opo, kaya po yung examen po sa akin, hindi po biro. Examen po nila ako. Kasi noong, sabi mo, nirape ka, nung nirape ka bang ganun sa bahay na yun, inabot ba kayo ng magdamag o ano? Ano po, ang tanda ko po noon, alas 7, nakauwi Alas na po 7 ako. ng... Madaling araw na po. Ay, kaya siguro ibinuhos niya lahat doon na kaya nabuntis ka. Opo. Pero noong time na yun, wala kang pakiramdam o ano yung naramdaman mo? Ano po, nagpupersa naman po ako sa kanya noon na gusto ko nga po makalabas doon sa bahay. Pero po, siyempre po, malaki po siya. Liit ko naman po noon. Hindi ko po nakaya siya. Yung bang naka-aksidente sa'yo, may edad na? May edad po sa akin. Ay, may edad. Pero hindi pa naman ka gaanong matanda. Ibig sabihin, binata siya. Opo. Siguro po nasa 20 plus po. Tapos the time, ilan yung kwan mo? 13 po. Siguro, yung nangyari sa'yo, siguro may gusto siya sa'yo. Hindi ko naman po alam kasi po magkakaharap naman po kami nun sa isang lamesa po. Kaibigan mo siyang matalik? Yung pinsan ko po ang kaibigan niya. Ay, ibig sabihin, hindi siya yung kaibigan mo. Hindi po. Kaibigan siya ng kaibigan mo. Ng pinsan po. Bakit nahiwalay ka doon na kayo nagsama? Sabi mo, bibili pa ng alak. Bakit doon ka napasama? Sabi niya po, masama daw po siya. Kaya nagsama na po ako. Joke nga po ng barkada na, sige, sama na kayong dalawa para dalawa kayo. Yun po. Ibig sabihin, magmotor lang kayo? Hindi po, lakad lang po. Ay, lakad lang kayo? Opo. Di malapit lang yung nangyari? Opo, malapit lang po doon sa Videokehan po. Hindi ba nagtaka yung mga kasamahan mo na iniwan nyo na kasi nag-iinuman kayo, di ba? Tapos bibili lang kayo ng alak tapos hindi na kayo nakabalik. Hindi sila nagtaka? Siguro po nagtaka pero nanahimik na lang po sila. Hindi na po nagtanong. Wala na po. Kasi po di naman po ako nung nagsabi. Ko na lang po pag uwi sa bahay. Mga 2 araw po sinabi ko po doon sa tita ko. Saka lang po na nilaman po ng magulang ko. Hindi naman po agad ako nagsabi. Kasi nga po nahihiya nga po ako dun sa nangyari sa akin. So ngayon, ilan na edad mo ngayon? 29. 29, tapos nung nanganak ka una,
13 o Pa 14 po. pa 14 ka na. Pero 13 ka pa lang noon. Opo. Ayun. So, okay, nalaman na natin yung kuwan natin ngayon. So, ano yung masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Ano yung mga gusto mong kailangan? Kung may tutulong sa iyo, ano naman yung tulong na gusto mo? Sabi mo itong bahay. Gusto mo, bakit ano itong bahay mo? Dito sa bahay mong ito, ilan yung mga nakatira dito? 10 po kami. 10 kayo dito. Oo nga, ano. Dahil, pwede ko ba makita yung loob ng bahay mo? Pwede po kasi po makalat po kasi. Hindi, okay lang. Okay lang. Ganyan talaga pag maraming anak. Ano? Kasi ako nag-ano. Ayan po mga kalingap. Sa ngayon po nakapasok po tayo sa bahay ni Manilyn. Melanie po. Melanie. Ayan po. At kung makita nyo nga po ang kanyang gamit ay ito lang po kahoy. At saka yung pugon, kaldero. Wala pa nga siyang kawali. At ayan po mga kalingap. Minsan ba Melanie, hindi ka nag-isip na bakit ang bata-bata ko pa ganito na ang kalagayan ko? Ang dami mo ng anak. May minsan po. Pero po minsan naisip ko din po. Nagkamali po ako. Yun po ang naisip ko. Kaya po, nag-ano na lang po. At yung pagkakamali na yan ay hindi na Maulit po. mauulit. Opo. Kaya, ito lang ang bahay nyo. Ito lang po. Yan lang po. Dito lang kayo nagkukuha ng lahat. Dito lang po. Tapos po, pag naulan po, yan po natulo. Kaya yung iba ko pong anak, doon na po nagtutulog sa lula po. Ayan po mga kalingap, kung nakita nyo po, itong bahay ni Melanie. Ayan, nakakaawa naman si Melanie. Sa bagay, naman yung kanungan, happy ka rin ba sa buhay mo ngayon? Opo, masaya naman po. Kahit papaano naman po. Na ano naman po. Masipag naman yung asawa mo. Opo, basta po may mapatrabaho po, natrabaho po siya. Kasi po pag isang araw po na wala po siyang trabaho, yun po, wala kaming kakainin. At saka halata ko nga talaga na masipag yung asawa mo. Dahil biro mo nakawalo na agad siya. Ay, nakapito na siya. Sana ngayon, Melanie, sana, yun lang payo lang na ng isang kaibigan. Sana yung, kasi bata ka pa, hindi posible na magkaroon ka ulit ng, may bala ka ba na magkaanak pa? Sana po, wag naman na po. Ang dami na po kasi. Kasi unang-una wala ka pang babae. Karamihan kasi sa mga ganyan ay hinahabol yung babae. Kaya, pero ano yung kuwan mo? Ano yung sa palagay mo magkakaanak ka pa o Sana po, wag naman na po at ang dami na po. Sa ngayon, nagtatabi kayo, di ba? Hindi naman yun maiwasan, di ba? Na hindi posibleng magkaanak pa kayo kung wala kayong mga ginagamit na. Siyempre, kung wala kayong ginagamit, yung pag-family planning, magkakaanak kayo. Baka ngayon, meron na yan eh. Wala po. Ilan na taon na yung mo, yung bunso mo? 1 taon at 5 buwan po. Tulad sa ngayon, meron ka pa bang pang kuha na dito? Ayan, may wala ka pang ulam. Wala pa po. Halimbawa, nagsaing kayo, ilan yung sinasaing mo, ilang kilo? Ano po, 4 na takal po, 1 kilo at 1/4 po. Ay, palagi ganun. Sa umaga, araw, gabi, ganun. Sa umaga po, hindi na po kami nasaing. Wala na. Opo, wala na po. Ano naman yung kadalasan ng mga ulam ninyo? Ay, pako po, pako, minsan po, talbos ng kamote, at yan po ang malapit, saka gabi. Nabili naman po ng isda, pag po yan nakakatrabaho yung asawa ko isda. Pero karning baboy po, hindi na po at ang mahal na po ay. Wala ka ng Ayan na Melanie, ako bilang isang scouter ay gusto ko rin makatulong kahit papaano ay bibigyan din kita na pambili mo ng bigas or kunin mo muna yan. Pwede ibili mo ng bigas
At kung gusto mo bumili ng karne, pwede ka rin bumili ng karne para paminsan-minsan lang ba para maalala mo na ay si Marius Vlog pumunta dito. Nakahigop kami ng sabaw. Kaya lang, kapag nakahigop ka ng sabaw, baka naman yung asawa mo, sisiring ka na naman. Siyempre, pag masarap kasi yung ulam na ganun, ay, ano bang tawagan ninyo? Sa pangalan lang po. Pangalan lang. Kasi, hindi naman imposible na magkaanak pa kayo. Unang-una ang bata-bata mo pa at saka kahit pa paano may hitsura ka naman, lalo na siguro kung mag-aayos ka pa, ay mapagkakamalan ka pang dalaga. Kaya, lang, isip-isipin na lang natin na kawawa man yung mga bata, na lalo na ngayon, na hinto na yung anak mo na panganay, wala na ba siyang balak na pumasok pa ulit? Meron po. Nung pong may nagpunta po dito yung sa ALS po, sabi niya, mama, gusto ko dun magpasok, mama, kahit lang mama, 1 week, lang daw, isang beses lang daw mapasok, wala pang bayad. Sabi ko, ikaw kung gusto mo, sabi niya po, oo daw po, gusto niya, kaya po nagpalista po siya, sa ALS po siya mapasok. Yung asawa mo ba, matanong, magkano naman ang kinikita niya sa isang araw? May minsan po 400, minsan po 500. Di po parehas. Ibig mong hindi pare-parehas. Opo. At minsan lang na magkatrabaho. Minsan po. Halimbawa, sa isang linggo, minsan ilang araw siya natrabaho na gano'n. Mas niya po ang 4 na araw. Minsan po 5. Gano'n. So kahit na paano nagkakatrabaho naman siya. At kilala na ba siya dito bilang isang trabahador? Opo. Ano bang trabaho niya? Mabunot po ng nyug. Yung tawag po sa amin dito ay palaw. Nagpapalaw. Opo. Alam ko yung nagpapalaw. Kasi may maraming ibig sabihin ang palaw. Pero yung bunot. Bunot po. Kaya po pag sinasabi po, nagbubunot po ng nyug. Kasi po mas madali po kasi yung palaw, kasi yung mga O sige, Melanie, ano yung masasabi mo sa lahat? Ano yung masasabi mo sa akin dahil nakarating ako dito? Salamat po kasi po nakarating po kayo dito. Salamat po sa tulong. Ayan. At sana hindi ito ang last na magkita tayo. Sana makarating ako dito at sana mapasyalan kita. At kung ano man yung dapat na maibigay sa iyo, sana makarating pa sa iyo. Ayan. Minsan ba naalala mo pa yung mga nangyari sa iyo noong una? Opo, naalala ko po lalo na po pag nakakapanood o makakarinig. Naalala ko po, parang ang sakit lang po. Minsan po, napapayak ng lihim, yun na lang po, naano ko po. Lalo na po, pag yung anak ko, naisip ko, minsan natanong, mama, bakit iba ang apelido niya? Ng kapatid ko, siya, ganito. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ko pa nga po nasasabi. Siyempre, apelido ko yung dala mo. Yun lang po, naiyak na lang po ako pag, pag wala na, pag ako na lang po mag-isa. Pero sana Melanie, sana bago halimbawa makabalik man ako dito, sana maitapat mo na rin sa iyong anak na gano'n. Dahil yun ang suggestion ko, kaysa naman sa malawan pa niyan sa iba. Kasi unang-una yung anak mo, may edad na siya. Hindi na siya yung bata. May isip na siya. At siguro maunawaan niya kung ano yung nangyari. Sana maunawaan niya. Okay. Ayan, maraming salamat, Melanie. Salamat din po. Ayan. Ano na bibilin mo ngayon? Bigas po sa ulam. Sige, maraming salamat, po. Melanie. Okay. Bye-bye. Ayan po mga kalingap, at nakita po natin yung pinanggalingan natin. At ayan nga po, talagang sinuot natin dito sa mga kagubatan, Ayan. Kahit na ma-slide ang motor dito kasi umulan kagabi, ma-slide po ang motor. Medyo madulas talaga. Kaya ingat lang po talaga dito sa pagmotor. Pero alam nyo mga kalingap, malakas ang loob ko sa mga pinupuntahan ko. Kasi unang-una, ang pakay natin ay para tumulong. Kaya
malakas ang loob ko. Tulad nga po nito, mga daan natin talagang madudulas. Yun. Ngayon po talaga ang pinupuntahan ko yung mga kagubatan talaga. Tulad nga nung napuntahan natin